Magandang gabi Marinduque, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Live po tayo dito po sa bayan po ng Gasan kung saan isasagawa ito pong canvassing dito po lahat dadalhin ang mga BCM buhat sa iba't ibang mga presinto na pinagsagawaan nga po ng butuhan ngayon pong araw po ito. At ngayon pong gabi, narito po tayo upang ihatid sa ating mga kababayan, especially sa mga taga-Gasan, ang mga update at mga naging sitwasyon sa iba't ibang presinto dito po sa bayan po ng Gasan. Kaya pong gabi po ito, mapalad po tayo makakasama ang chairperson ng Comelec Gasan sa katauhan po ng chairperson po nila na si Miss Bernadette o Olympia na ating po makakapanayam ngayong gabi. Magandang gabi Ma'am Bernadette. Magandang gabi po, magandang gabi Marinduque, magandang gabi Sir Adrian. Ayan. At kumusta po ang naging kabuuan sa inyo pong monitoring itong ating halalan ngayon pong araw pong ito? So far, naging okay naman kahit may mga aberya. At least, mga nasolusyonan sila. Thank you talaga sa ating mga electoral boards for their expertise and experience. Merong mga paper jam, pero alam naman natin na hindi natin hawak yung mga ganong situation. Kaya, so far, okay naman. And may mga ibis naman na nag-report na okay na daw sila. Prepare na nila yung ipapasa nila sa Municipal Board of Canvassers. Opo, at ilang minuto mula ngayon ma'am, magasara na po ang ating canvassing area. Yung ating mga presinto. Yes. Ilang minuto po ma'am? Ano po ba yung eksakto na oras na magko-close po ito? Yes. Actually, ang voting hours natin is 6 a.m. to 7 p.m. Pero kung may mga tao pa naman o botante na nakapila within the 30 meters vicinity ng ating voting center, pwede pa naman siya. Basta aabot siya, kunwari 6:59, nandun na si voter, papapasukin pa rin siya. Tatapusin pa rin siya kahit pumatak na yung 7 p.m. At sa kabuuan ma'am, may ilan po bang presinto tayo sa bayan po ng Gasan? 42 clustered precinct po tayo. At ito po bang lahat ng ito, ano po yung sitwasyon sa inyo pong monitoring? Mayroon po ba tayo mga presinto na nagkaroon po ng aberya? At kung may mga aberya po, ano po yung mga naging aberya po nila? Actually, yung ating isang presinto sa Dawis, medyo nagkaroon ng technical problem yung VCM, pero nasolusyon na naman, kaya continuous pa rin po yung voting. Ayan. At ma'am, kanina, maraming pinag-usap-usapan, pangamba ang ating mga kababayan regarding nga doon sa nangyaring brown out. At yes, nakuha din naman natin yung report galing sa Marelco na may isa palang poste na nagkaroon ng problema dyan sa Bakong-Bako. So, ano po ba yung assurance na ibibigay natin na wala ito magiging apekto doon sa isinagawang halala natin ngayong araw pong ito? Kagaya po ng training ng mga electoral board, sinasabi po naman natin, din nag-roadshow naman po kami sa mga per municipality na yung ating pong VCM ay may backup battery na tumatagal po ng almost 14 hours. So, kahit po tayo nagkaroon ng aberya sa kuryente, nagkaroon po tayo ng brownout, patuloy pa rin naman po na nakaboto ang ating mga kababayang Gasenyo. At siguro ito ay kaya kinuha din po namin ang inyo pong pahayag regarding dito sa nangyaring brownout para maalis ang agam-agam sa ating mga kababayan doon sa mga espekulasyon na pwedeng may daya ang mangyari. At gaya po na nabanggit ninyo ay wala pong naging apekto ito din sa ating mga VCM. Nakakatuwa nga po dahil may nababasa ako sa Facebook na huwag maniwala sa fake news. Dahil talagang personal nilang nakita ang kanilang VVPAT o yung tinatawag na resibo o yung ating voters verifiable paper audit trail na pareho din daw naman po sa sineda nila sa lumabas na resibo. Kaya kumbaga, it's overwhelming sa part namin na at least alam ng ating mga botante na talagang transparent and reliable yung ating naganap na eleksyon. At ma'am, dito sa ating sinagawang eleksyon na ito, sino-sino ba yung mga katuwang natin upang maisagawa itong matagumpay na eleksyon? Sabi natin matagumpay sapagkat wala nga tayong mga reported na mga antuman incident. Ano po? Siyempre, unang-una po dyan, ang pinakamalaking working force ng eleksyon natin, ang ating kapamilya, DepEd. Yung po ang ating mga electoral board. Nandyan din po naman ang ating kapulisan, ang ating municipal treasurer, tinutulungan po niya tayo ng ating TRES. At syempre po, yung mga iba pa po ng partner agencies natin. Syempre, ang media, nandiyan po sila para din klaruhin kung meron man pong nagaganap na mga fake news.
At isa pa rin po siguro na gusto nating linawin sa ating mga kababayan, huwag silang maniwala doon sa mga lumalabas din sa mga social media, na di umano, iba daw po yung lumalabas sa resibo, doon sa kailang ibinoto. Yes. Ako po mismo, sa witness po dyan na talagang tama, yung inilabas na resibo doon sa aking ibinoto. Opo. At ma'am, ano po yung masabi natin, na inaasahan natin pala na maaring makapagdeklara po tayo ng mananalo, mga anong oras po ngayon po bang araw na ito o bukas na po? Hopefully by midnight po. Pero syempre, hindi ko naman po pinipressure yung mga EBs natin. Syempre, depende pa rin po yun sa strength ng signal. Pero alam ko naman po na talagang gamay na ng mga electoral board natin kung saan talaga, kung ano talaga yung malakas na signal sa kanilang voting center. Yes. At inaasahan po na hanggang bukas ay pwede makapagdeklara na tayo kung sino nanalo. Hoping po yun. Oo. Syempre, mahirap po magsalita ng patapos. Pero syempre po, yun po ang gusto natin. At yun din po talaga ang target natin. Oo. Ma'am, after na mabilang ito sa mga presinto, Yes po. ito ba mga BCM ay saan dadalhin? Actually, dito po kasi may pipick up po yun for reverse logistic. Ang mga teacher naman po natin talaga para silang buhay na nila yun, parang anak na nila yung BCM. So, hindi talaga nila yung papabayaan. Baka nga mas maganda pa yung pwesto ng BCM sa sasakyan nila kesa sa kanila. So, dito din po yun. So, yung mga ilinawin din natin sa ating mga kababayan na after nung pagbilang, nung bilangan doon sa mga presinto, automated po ito na ipo-forward po dito. Yes po, nakaset up na po yung ating CCS, ating machine. Meron po tayong whiteboard, meron din tayo dito sa side na to. Para din po, kasi nakakonect yan. Kung hindi nyo rin po tatanungin, nakakonect yan sa labas, sa tennis court po ng Gasan. Within the compound din naman po. Para din naman po yung iba, syempre dahil under pandemic po tayo, so meron rin lang po tayo na maximum na papapasukin dito. Para din po, makita din po ng mga ibang kababayan natin na gustong makita yung process ng transmission. So, yun po yung magiging sistema po ng pag-forward dito ng mga result. Ma'am, isang tanong pa rin, na tinatanong ng ating mga kababayan. Wala daw po bang mga insidente na mga paglabag dito sa election ba natin na na-report sa inyong opisina? So far, kasi nga si Kapitan Berdos naman is lagi siyang well-coordinated sa Comelec, wala naman po reported. Good talaga po na talagang ang Marinduque napaka-peaceful. Ayan. At nagpapasalamat din tayo syempre sa ating mga kababayan na patuloy nakikiisa dito sa Tagumpay na Halalan 2022. Ma'am, meron pa po ba kayo ibang mga mensahe sa ating mga kababayan at maging sa ating mga kandidato ngayong katatapos na ito? Sasabihin natin katatapos dahil ilang minuto na lang, So, na election 2022. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po kasi talagang you go out, you practice your right to vote, right to suffrage. Kasi syempre po, hindi din naman magiging successful itong election na ito kung hindi sila lumabas para bumoto. Yun po. At sa atin naman po mga kumandidato, ano po ang ating mensahe? Ang akin lang pong mensahe sa ating mga candidates, whether manalo tayo o matalo, syempre, nandun pa rin, it's hard to accept, pero acceptance pa rin po is the key. Yes. At good luck din po kung sakali next time ay kumandidate sila. Opo. At meron po ba kayong mga gustong pasalamatan dito sa tagumpay nitong ating Halalan 2022? Siyempre, unang-una po talaga, hats off sa mga electoral board po. Alam ko po na puyat din sila, pagod, talagang yung pressure nasa kanila, pero talagang ginawa nila talaga yung tungkulin nila. Sa mga kasamahan ko po sa Commission on Elections, alam ko rin po na mga puyat tayo, pero talagang love natin yung work natin, dedicated tayo. Kaya thank you din sa staff ng Comelec Gasan. Thank you sa lahat ng mga sumuporta para maging successful itong eleksyon. Ayan. At thank you Siyempre po. sa media po, nakalimutan ko pa. Thank you ma'am. At hopefully ay maging maayos po ang lahat. At Yes, doon naman sa ating mga kandidato ay sana matanggap nila ng maayos. Ano man ang magiging resulta. Again, mabuhay po ang Comelec. Mabuhay po ang lahat ng bumubuo ng election 2022. Ayan. Thank you ma'am. Thank you. Mabuhay po kayo. Salamat. Ayan. Ayan, muli po tayong narito upang i-monitor ang sitwasyon ng ating election 2022 dito sa Municipal Board of Councilors
Yan, sa panguna nga po ng COMELEC, kasama po ang Municipal Treasurer's Office, sa panguna ni Sir Rafael Nazareno, ng Public School District Supervisor na si Sir Erwin Perlas, pakita natin, ayan, si Sir Perlas, ayan, sila po yung mga katuwang, ganun din ang, ayan, dito po, kasama din natin ang Municipal Treasurer's Office sa katauhan ni Sir Rafael Nazareno, ayan, sila po yung mga bumubuo po. At syempre po si Mr. Wilbert Benedicto, ayan. Doon po si Sir. Sila po yung tumatanggap, sir, ng mga report ng mga canvas galing sa iba't ibang mga presinto. At syempre ang narito ang ating chairperson ng COMELEC GASA na si Ma'am Bernadette Olympia. At muli po, maraming salamat sa ating mga kabayan. Magbabalik po tayo upang ibigay po sa inyo ang kabuuang updates ng resulta ng election 2022, especially sa bayan po ng Gasan. Magandang araw, isang ligtas na gabi sa ating mga kabayan. God bless.